this is Mami Iza. Welcome to our channel, Mami Iza and Izaak Vlog. For today's video guys, ayan, nandito ako sa isa sa mga Bell project ng dating Pangulo, no other than Tatay Digong or former President Rodrigo Rua Duterte. Ayan, napakaganda, matibay at pang world class pa. Napakahaba, ayan. Isa ito sa pinakamahabang tulay, no, dito sa Davao City. Actually, ito yung kumukonekta sa Santa Ana to Jerome Agdao. Ayan, siguro matatapos ito baka 2028. Santa Ana Bridge is part of the 17.8 kilometer Coastal Road project worth of 33 billion. Isa ito sa apat na segment ng Coastal Road of Davao City. Pag matapos ang apat na segment ng Coastal Road expansion, laking tulong to para maibsan ang pagtatraffic na ng lungsod ng Davao. Dahil ang Davao City patuloy sa pag-uswag o paglambo. Aside na Coastal Road, meron din itong seawall na pwede maging pasyalan o maging tambayan ng mga Davaoanyo o mga turista na pupunta sa Davao City. Natitingnan ang napakaganda ng karagatan, lalo na kung tuwing umaga naaabangan ang pagsikat ng araw at paghapon naman ang takip silim. O, di ba? Napakagandang proyekto. Pag matatapos ito, nako, mukhang maraming maiinggit. Charot lang. Ayan. So, pag matatapos ito, isa na naman ito sa mga pupuntahan, no, o marami namang mga turistang dadayo. Ayan. So, kitang-kita, klarong-klaro, napakatibay. Ayan. Ika nga sa mga project ni Tatay Digong, sa kanyang Bell, walang ghost project at lalong walang substandard. O, ayan. Ayan. O, tibay sa puste, o. O. Ito yung bato na tinatawag na hexapod. Ayan. O, sa ibang bansa, tinatawag nila itong tetrapod. Nilalagay nila ito sa seawall, no? Para maging wave deflector. O, ika nga flood control din ito, guys. No? Kumukontrol sa mga malalakas na mga alon at pagguho ng lupa. Ayan. Iba talaga pag ang Duterte ang namumuno, ika nga may legacy. May iba naman tayo. Alam nyo ba na marami palang pera ang Pilipinas? Kaso lang, naubos o ninanakaw ng mga kurakot na mga politiko sa kasalukuyang administrasyon ni Marcos Jr. Isipin nyo, umabot na pala sa 20 trilyon ang nakurakot sa flood control pa lang yan. Paano pa kaya sa ibang mga proyekto o ibang ehensya? Nakakalungkot isipin na sana'y ginawa sana itong proyekto o di sana'y umunlad uli ang ating bansa. Ngayon, umaabot na sa 2 million ang jobless o walang trabaho sa ating bansa ngayon. Bago ako magbabay, sa hindi pa nakapag-subscribe ng aming channel, baka naman palambing at huwag ding kalimutang i-click ang bell button o i-share ang aking mga content. Bye! God bless Pilipinas!